Sang angkan na minarkahan ng kasaysayan. Isang batang babae na isinumpa bago pa man siya ipanganak. At isang baryo na piniling manahimik sa halip na lumaban. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang lihim na matagal nang ibinaon sa lupa. Bakit hindi na muling tumubo ang mga halaman sa gilid ng balete? Sino ang misteryosong babae sa panaginip ng mga bata? At ano ang tunay na dahilan kung bakit sinumpa ang buong angkan ni Althea? Ito ay kwento ng taksil na pag-ibig, ng dugo at luha, ng hustisyang hindi nakuha sa korte, kundi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Huwag kang bibitiw. Dahil sa dulo ng kwentong ito, malalaman mong hindi lahat ng aswang ay halimaw. At hindi lahat ng tao ay inosente, tahimik ang gabi sa baryo ng baybayin. Ang hangin ay malamig, halos parang humahaplos ng malamig na kamay. Sa dilim, tanging mga alitaptap at buwan ang nagbibigay liwanag sa kagubatan. Sa ilalim ng punong balete, may isang batang babae, si Althea. Nanatili siyang nakaluhod sa harap ng isang lumang altar na yari sa kahoy at buto. Hawak niya ang isang lumang kwintas, kalawangin, amoy dugo at may ukit ng mata. Ito raw ang pananggalaban sa kanilang lahi. Isang sumpa na ipinasa-pasa ng kanyang mga ninuno. Ang ating dugo ay galing sa nilalang ng dilim, wika ng kanyang lola Ising, ilang araw bago ito namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Ako na ang huling tagapagdala ng lihim. Ikaw na ang susunod, Althea. Ngunit hindi iyon ang nais ni Althea. Gusto niyang maging normal. Gusto niyang mamuhay ng tahimik, malayo sa anino ng kanyang angkan. Ngunit isang gabi, may narinig siyang mga ungol mula sa silong. Parang hayop. Parang tao. Naglalakad siya pababa, bitbit ang gasera. Ang liwanag nito ay nanginginig sa bawat hakbang. Sa ilalim ng bahay, nakita niya ang bangkay ng kanilang alagang aso. Butas ang tiyan, wala na ang laman loob. May mga bakas ng kuko sa sahig. May dugo sa mga haligi. Biglang may gumapang sa likod niya. Isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang batok. Nilingon niya. Walang tao. Pero naroon ang anino. Mahaba ang mga daliri. Mapula ang mga mata. Nakatingin sa kanya. Balik ka na sa atin, bulong ng tinig mula sa dilim. Hindi niya alam kung saan ito galing. Ngunit ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, parang sasabog. Kinabukasan, binuksan niya ang lumang bowl ng kanyang lola. Doon niya natagpuan ang talaan ng mga pangalan ng kanilang lahi. May mga krus sa ilang pangalan. Patay. May isa lang na walang marka. Alonzo D. Ang kanyang ama. Na matagal nang nawala. Ang sabi, iniwan sila. Pero ang totoo. Sa susunod na bahagi, madidiskubre ni Althea ang pinakaitinatagong lihim ng kanilang angkan, isang lihim na babago sa kanyang pagkatao, at sa mismong tadhana ng kanilang lahi. Ang totoo, hindi siya iniwan ng kanyang ama. Kinubkob ito ng mga matatandang tagapangalaga ng kanilang lahi. Itinago sa ilalim ng lupa, sa isang sagradong kuweba na tinatawag na lalim ng dugo. Sa tulong ng talaan, sinundan ni Althea ang mga lumang guhit at simbolo. Habang palalim siya sa gubat, lumalalim din ang katahimikan. Walang ibon. Walang kuliglig. Tanging yabag ng kanyang paa sa tuyong dahon ang maririnig. Hanggang sa marating niya ang kuweba. Ang bukana nito ay may ukit ng mga mukha, umiiyak, humihiyaw at may mga titig na parang sumusunod sa kanyang kilos. Pumasok siya. Amoy asopre. Amoy na bubulok na karne. Pumintig ang kanyang sentido, nanikip ang dibdib. Naglakad siya, habang bitbit ang gaserang nanginginig na sa lamig. Sa dulo ng lagusan, may isang lalaki, nakakadena, hubot-hubad, nanginginig. Maputi ang mata, tila bulag, pero nakatingin sa kanya. Althea, mahina ang boses nito, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ama? Tumulo ang luha ni Althea. Ngunit biglang, may humawak sa balikat niya mula sa likod. Isang matandang babae. Maputla. Maitim ang dila. Nakasabit ang mga ngipin ng tao sa kanyang leg. Handa ka na ba? Tanong nito. Buksan mo ang dugo. Pakawalan mo ang lakas. Hindi, sigaw ni Althea. Hindi ako magiging kagaya nyo. Ngunit biglang kumulo ang lupa sa paligid. May sumisirit na dugo sa mga bitak ng lupa.
Ang katawan ng kanyang amay nagsimulang magbago, humaba ang kuko, nabiyak ang balat at bumuka ang bibig nito sa paraang hindi normal. Angkan natin ang hukom. Angkan natin ang kamatayan, bulong ng matanda. Hinawakan ni Althea ang kwintas. Muli, naramdaman niya ang init, parang apoy sa kanyang palad. Piliin mo, Althea. Ang dugo o ang tao. Sumigaw ang kanyang ama, parang hayop na sinusunog. Nanginginig si Althea, nangingilid ang luha. At sa isang iglap, itinapon niya ang kwintas sa lupa. Binasag ito sa pamamagitan ng bato. Pumutok ang pulang liwanag mula rito, parang bulalakaw na bumagsak. Sumigaw ang matanda. Nabulag sa liwanag. Umiikot ang paligid. May mga kamay na sumulpot mula sa dingding ng kuweba. Hinatak ang matanda papalayo. Ang kanyang sigaw naging alingawngaw na lang. Pati ang ama niya, na ngayon ay nakahandusay, nagsimulang huminga ng normal. Balik sa anyong tao. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa bubong ng kuweba, isang tinig ang muling umalingawngaw. Hindi pa tapos ang sumpa. Anak ng aswang ni. Nagsimulang gumalaw ang lupa. At sa paglabas nila ng kuweba, isang anino ang sumunod sa kanila, hindi na tao, hindi na hayop, kundi isang bagay na nabuhay mula sa pinakailalim ng kanilang lahi. Ang aninong iyon ay mahaba ang galamay, parang usok na mailaman. Walang mukha. Ngunit may bibig, napakalaki, puno ng ngipin na tila basag na salamin. Lumilipad ito sa hangin, dumaraan sa mga puno na parang apoy na walang init. Althea. Ang dugo mo ang susi. Ang huling kandado sa pinto ang matagal ng nais buksan. Humawak si Althea sa braso ng kanyang ama. Takbo, bulong niya. Pero hindi na sila makakatakas. Ang paligid ay bumaliktad. Ang langit ay nagdilim kahit katanghali ang tapat. Ang mga punong kahoy ay yumuko, parang nagbibigay galang sa nilalang na iyon. Pumunit ng hangin ang sigaw nito. Isang tunog na parang hinagpis ng libo-libong kaluluwa. Napahawak si Althea sa kanyang dibdib. May kumikirot. May gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Dugo. Mainit. Mabigat. Nakikita niya ang kanyang mga ugat. Nagiging itim. Parang tinutubuan ng mga aninong gumagapang sa loob niya. Ang sumpa ay nasa loob mo, bata. Sabi ng nilalang. Ipinanganak kang kandado. Pero pwede kang maging susi. Kung bubuksan mo ako, bibigyan kita ng kapangyarihan. Ibalik mo ang hustisyang ipinagkait sa iyong angkan. Ipaghiganti mo kami. Pumikit si Althea. Ang imahe ng kanyang lola. Ang mga sigaw sa gabi. Ang katawan ng kanyang ama na pinahirapan dahil sa lihim. Tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Sa likod niya, ang kanyang amay umiiyak na. Anak, kung bubuksan mo yan, mawawala ka rin sa akin. Sa loob ng isipan ni Althea, may sigawan. May mga boses ng mga ninuno. May mga bulong. May mga hiyaw. At sa isang saglit, bumukas ang kanyang mga mata. Mapula. Nagniningas. Humakbang siya palapit sa aninong nilalang. Walang takot. Walang kaba. Kinuha niya ang sariling dugo mula sa sugat sa kanyang palad. Ipinahid ito sa lupa. Ang lupa ay kumulo. Umuga ang paligid. Isang pintuan ang lumitaw mula sa lupa. May ukit na mga mata, bibig at kamay. Tumibok ito na parang puso. Tumingin si Althea sa kanyang ama. At sa wakas, sinabi niya, kung walang hustisya sa mundong ito, ako na ang maghahatid nito. Tumingin siya sa nilalang. At sinabing, buksan natin. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto ang may hugis puso sa lupa. Sumingaw ang itim na usok mula sa loob. Amoy sunog na laman at bulok na kasaysayan. Umangat ang anino. Bumalot kay Althea na tila yakap ng patay. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang pumasok ito sa kanya. Ang kanyang mga matay tuluyang nagbago. Itim ang iris, mapula ang sklera. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga ugat na itim at kumikislap. Parang kidlat na galit sa loob ng laman. Sa harap ng kanyang ama, unti-unting nawala si Althea sa dating anyo. Ngayon, siya na ang bagong lalagyan ng sinaunang nilalang. Ang batas ng tao ay bulag.
Bulong niya sa tinig na hindi na kanya. Pero ako ang paningin ng mga bangkay. Ako ang paghuhukom ng dugo. Nanginginig ang kanyang ama. Lumuhod ito hindi sa paggalang, kundi sa takot at pangungulila. Sa bawat hakbang ni Althea, namamatay ang mga damo. Pumipis ang hangin. Umiiyak ang mga ibon. Bumalik siya sa baryo. Tahimik. Walang kamalay-malay ang mga tao sa nilalapitang bagyo ng sumpa. Una niyang pinuntahan ang bahay ng hepe. Ang lalaking pinaghihinala ang sangkot sa pagkawala ng mga bata noon. Walang ebidensya. Kaya walang hustisya. Ngayon, bumukas ang lupa sa ilalim ng bahay nito. Lumabas ang mga kamay na apoy. Hinila ang hepe sa kailaliman. Sumigaw ito. Walang tumulong. Sunod, ang albularyong nagturo sa mga ninuno ni Althea bilang halimaw. Ginamit ang takot para kontrolin ang bayan. Ngayon, ang kanyang mga matay tinubuan ng mga ahas. Isang ahas ang pumasok sa kanyang bibig. Tahimik siyang bumagsak at nalunod sa sariling kasinungalingan. Isa-isa, nililinis ni Althea ang bayan. Hindi bilang halimaw, kundi bilang paghukom. Ngunit sa likod ng mga tagumpay na ito, may isang tinig pa ring naririnig sa kanyang ulo. Mas malalim. Mas malupit. Mas gutom. Isa ka ng pintuan, Althea. Pero may isa pang mas malupit na nilalang ni. Ang naghintay ng pagbabalik mo. Mula sa silangan. Isang lindol ang yumanig sa lupa. Ang dagat ay umurong. At mula sa kailaliman, isang anino pa ang bumangon. Hindi ito aswang. Hindi ito tao. Ito ay ang tunay na pinagmulan ng kanilang lahi. Ang dagat ay tila huminto sa paghinga. Ang mga isda ay nagsilutang, patay na bago pa man umangat ang alon. Sa baybayin, ang mga mangingisda ay nagsitakbo. Bitbit ang mga anak habang ang tubig ay unti-unting nagiging itim. Mula sa gitna ng dagat, isang haligi ng usok ang umangat. Kasunod ang tunog ng lumang tambuli. Isang tunog na matagal nang ipinagbabawal sa kanilang lahi. Siya na iyon ni. Bulong ng matandang espiritu sa loob ni Althea. Ang ninuno ng dilim. Ang itinakwil. Ang unang aswang. Sa ilalim ng dagat, nakaalulong ang nilalang na halos kasing laki ng simbahan. May balat na parang batong nadurog. May pakpak na yari sa mga buto ng mga nawawalang kaluluwa. At sa gitna ng kanyang mukha, isang pulang mata na walang talukap. Laging gising. Tumayo si Althea sa burol. Nakatingin sa unti-unting pag-angat ng nilalang mula sa dagat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Alam ko na kung sino ka di. Ikaw ang dahilan ng lahat ng sumpa. Ang unang lumikha ng gutom sa aming dugo. Sumagot ang nilalang. Ngunit hindi sa salita. Isang alingaungaw na parang iyak ng libo-libong sanggol ang dumaan sa hangin. Napaurong ang mga tao. Pumutok ang salamin. Nawasak ang mga bubong. Ngunit si Althea, hindi na tinag. Pumikit siya. At sa kanyang puso, inilabas ang huling piraso ng sarili niyang pagkatao. Isang hiyaw. Mula sa batang gustong maging normal. Sa batang naulila. Sa batang ginawang susi ng mga kasalanang hindi niya pinili. At sa pagmulat ng kanyang mata, nagningas ang kanyang katawan. Hindi apoy. Hindi anino. Kundi purong liwanag na may hugis ng kasaysayan. Mula sa kanyang likod, lumabas ang mga imahe ng kanyang ninuno. Hindi bilang halimaw, kundi bilang mga ina, ama at mandirigmang pinilit mamuhay sa dilim. Hindi ako nilikha para sirain ang mundo. Sigaw niya. Kundi para wakasan ang siklo ng gutom at paghihiganti. Sumigaw muli ang nilalang mula sa dagat. Umatake. Ang kalangitan ay naging pula. Ang mga bituin ay naglaho. At sa paghampas ng halimaw, sinalubong ito ni Althea. Mag-isa. Sa gitna ng putol na kasaysayan. Sa kanilang sagupaan, ang daigdig ay tila huminto. Ang bawat bitak sa lupa, ang bawat ihip ng hangin, ay naging saksi sa huling labang ito. Isang laban sa pagitan ng dugo.
at pag-asa. Nagtagpo ang kanilang mga lakas sa kalagitnaan ng hangin. Isang pagsabog ng liwanag at dilim ang bumulwak. Nagpaalimbukay sa ulap. Nagpagalaw sa mga bundok. Ang mga punong kahoy ay natanggal sa ugat. Ang mga alon ay lumundag sa langit. Parang nais ding tumakas sa labang iyon. Nang sumalpok ang kamao ni Althea sa dibdib ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng nakaraan. Mga iyak ng inusig. Mga bulong ng sinunog. Mga pangalan ng mga nawalang-walang libing. Bumalikwas ang katawan ng halimaw. Subalit mabilis din itong bumangon. Ngayon, isa ng aninong may sungay at mga pakpak na yari sa mga kaluluwa ng kanyang angkan. Hindi ka nila maiintindihan, Althea. Hindi nila makikita ang kabutihan sa anyong ito. Sisindakin ka nila. Susunugin. Katatakutan. Alam ko. Sagot ni Althea. Pero hindi na ako nakikipaglaban para sa kanila. Lumalaban ako para sa mga hindi na binigyan ng pagkakataong pumili. Nagliyab ang kanyang katawan. Lumabas ang mga panandang galing sa dugo ng kanyang lahi. Mga simbolo ng alon, buwan, ahas at mata. Umikot ang mga ito sa kanyang katawan. Parang kwento ng mga panahong pinutol ng takot. Ang lupa ay bumuka. Ang langit ay naglagas ng apoy. At sa gitna ng apokalipsang nagsisimula, nagbanggaan muli ang kanilang mga lakas. Sa ikalawang pagsalpok, naghiwa-hiwalay ang mundo sa tatlong anyo. Liwanag, dilim at ang espasyo sa pagitan nila. Doon nakatayo si Althea. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa sarili, kundi para sa mga nawalan ng boses. Sa kanyang bawat galaw, tila may tinatawag siyang mas matandang puwersa. Isang hustisyang hindi galing sa korte. Hindi sa dasal. Kundi sa pagsuway. Kung ikaw ang simula ng sumpati. Bulong niya habang nakatingin sa halimaw. Ako ang katapusan mo. At sa huling sandali. Bago sila magtagpo muli sa huling salpukan. Bago bumukas ang pintuan ng huling paghukom. Isang tinig mula sa loob niya ang bumigkas ng sinaunang wika. Isang panalangin. O isang hatol. At pagkasambit ni Althea ng mga huling salita. Pumunit ang hangin. At isang liwanag na wala sa mundong ito. Ang bumalot sa lahat. Ang liwanag ay hindi basta ilaw. Ito ay alaala. Bawat sinag, isang piraso ng nakaraan. Mga mukhang matagal nang nalimutan. Mga mata ng mga batang inagawa ng kinabukasan. Mga tinig na kinubkob ng takot. Ang nilalang. Ang unang aswang. Ay napatigil. Sa gitna ng kanyang galit. Nakita niya ang sarili sa mga alaala. Hindi bilang halimaw. Kundi bilang isang nilalang na minsang minahal. Minsan ding sinumpa. Hindi ito ang inaasahan kong wakas di. Sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Ako'y nilikha para maghiganti pero ikaw ay ginawa para magpatawad. Tumigil ang hangin. Tumigil ang dagat. Ang langit ay nagbukas. At isang ningning ang bumaba. Hindi galing sa Diyos. Kundi galing sa pinakapusod ng kaluluwa ni Althea. Hindi kita pinapatawad. Sabi niya. Pero tinatapos ko na ang kapangyarihan mo sa amin. Tumalon si Althea sa air. Dalang ang buong bigat ng kanyang angkan. Isang hiyaw. Isang buhos ng lahat ng sakit. Lahat ng galit. Lahat ng dugo na kailanman ay hindi na bigyang hustisya. Sa kanyang pagbagsak, tinarak niya ang sariling palad sa puso ng halimaw. Isang pagsabog. Isang ungol na nagpayanig sa hangin. Ang katawan ng nilalang ay nangisay. Nawala ang anyo. Unti-unting naging abo. Abo ng kasaysayang tapos ng paulit-ulit na sugatan. Humampas ang alon. Bumalik ang init ng araw. At sa gitna ng lupaing wasak, nakatayo si Althea. Pagod, duguan. Pero buo. Sa kanyang paanan, ang mga dating espiritong bihag ng halimaw ay isa-isang naglaho. Nakangiti. Tahimik. Malaya. At sa kanyang likuran, ang kanyang ama, nakaluhod. Umiiyak. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa anak na bumuo sa basag na mundong iniwan ng kanyang mga ninuno.
Lumapit ang kanyang ama. Dahan-dahan. Parang takot na baka mawala muli ang anak sa isang kisap mata. Hinawakan niya si Althea sa pisngi. Mainit pa rin ang kanyang balat. Parang may apoy na natira sa ilalim ng kanyang laman. Ngunit ang mga mata nito, mata na ng isang batang minsang inagawa ng pagkatao, ay mata na muli ng isang taong pinili ang liwanag. Anak T. Garalgal ang kanyang tinig. Ikaw ba yan o ang nilalang na pumalit sa'yo? Napangiti si Althea. Hindi ngiti ng demonyo, kundi ng isang taong napagod sa laban. Ako pa rin, Itay. Pero hindi na ako ang dating ako. Ngayon, ako na ang tagapagsalita ng mga wala ng boses. Sa likod nila, ang baryo ay lumitaw sa lambak. Tahimik. Hindi pa mulat sa nangyari. Ang mga tao ay hindi pa alam na ang sumpa na ilang henerasyon ng gumagapang sa kanilang dugo ay naputol na. Pero may iniwang bakas. Sa langit, may lumilipad na abo. Hugis kamay. Parang kumakaway sa huling paalam. At sa lupa, ang bawat hakbang ni Althea ay nag-iiwan ng marka. Mga ukit na tila sinaunang sulat. Mga palatandaan na. Isang araw, kapag bumalik ang kadiliman, may anak pa rin ang angkan. Nalalaban. Tahimik silang umuwi ng kanyang ama. Wala nang salita. Wala nang tanong. Ngunit sa puso nila, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Dahil kahit nawala na ang unang halimaw, ang tao ay marunong gumawa ng sarili nitong kasamaan. At kung mangyari muli iyon, kung muling buksan ang pinto ng sumpa, may isang pangalang babanggitin ang hangin. Isang anino sa ilalim ng buwan. Isang babae na minsang naging halimaw para maging tagapagligtas. At mula sa araw na iyon, hindi na muling lumapit ang dilim sa kanilang baryo. Ang mga ibon ay muling umaawit tuwing umaga. Ang mga halaman, dating nalalanta sa hindi maipaliwanag na lamig, ay muling namukadkad. Ngunit sa tuwing may bagong silang nasanggol, ang mga matatanda ay tumitingin sa mga mata nito. Tinitingnan kung may bakas pa ng lumang kadiliman. Kung may bahid ng sumpang minsang naging bahagi ng kanilang dugo. At sa gabi, kapag ang buwan ay bilog, at ang hangin ay malamig, may mga nanay na nagkukwento sa kanilang mga anak tungkol sa isang babaeng lumaban. Isang babaeng isinumpa, pero pinili pa rin ang tama. Isang babaeng, bagamat inialay sa kadiliman, ay naging liwanag para sa lahat. At sa gitna ng kwento, habang dahan-dahang pinapatulog ang bata, may naririnig silang huni ng mga ibon sa gabi. Hindi huni ng panganib, kundi huni ng pagbabantay. Dahil si Althea, kahit nawala na sa paningin ng tao, ay hindi kailanman lumisan. Siya ay naging aninong nagbabantay sa bawat tahanan. Sa bawat lihim na nilulunok ng mga pamilya. Sa bawat batang ginagapos ng katahimikan. At sa tuwing may gumagawa ng kasamaan sa dilim. May malamig na hangin na dumadaan sa kanilang batok. May mga ilaw na namamatay. May mga salamin na nagkakaroon ng basag. At sa isang iglap, ang boses ng babae ay maririnig sa tainga ng may kasalanan. Ang hustisya ay hindi mo maililibing. At ako ay hindi mo malilimutan. Mula noon, ang pangalan ni Althea ay hindi na basta pangalan. Ito ay naging panalangin sa mga naaapi at babala sa mga mapang-abuso. Sa mga bulubunduking baryo, kung saan ang mga kwento ay hindi sinusulat kundi binubulong. Ang kanyang alamat ay isinama na sa gabi ng mga apoy. Isinasayaw sa gitna ng sigla at sindak. Itinuturo sa mga bata na hindi lahat ng halimaw ay masama. At hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan. Sa mga nanay na nawalan ng anak, si Althea ang kanilang dasal. Sa mga batang may pangitain sa dilim, siya ang kanilang gabay. Minsan, may mga nagsasabing may batang babae raw, na naglalakad sa gubat tuwing madaling araw. May buhok na mahaba. May mga mata na tila sanay sa liwanag at dilim. Hindi siya nang aabala. Hindi siya nagsasalita. Tumingin lang siya sa mga mata ng tao. At doon nila mararamdaman kung sila ba iligtas
O may kasalanang hindi pa binabayaran. At sa bawat tingin niyang iyon, ang katahimikan ay tila tumitigil sa paghinga. Dahil alam ng lahat, na kahit naputol na ang sumpa ng kanilang angkan, ang anino ng hustisya ay laging nagmamasid. At ang kaluluwa ng halimaw, na minsang ginamit para sa paghihiganti, ngayon ay gumagala hindi para manakot, kundi para ipaalala na ang tunay na kadiliman ay hindi nagmumula sa anyo, kundi sa puso ng taong piniling manahimik, habang ang kasamaan ay patuloy na lumalago. Kaya tuwing may nawawalang bata, o may kasong hindi inaaksyonan, ang mga matatanda ay nag-iiwan ng puting bulaklak sa labas ng bahay. Hindi para sa patay, kundi para kay Althea. Isang alay ng panawagan. Isang tahimik na sigaw para sa katarungan. May mga gabi ring may maririnig na katok sa mga bintana. 1, 2, 3. Pag sumobra pa riyan, alam ng mga may lihim na may darating na hindi nila kayang takasan. May mga usap-usapan din na sa bawat lungsod, kung saan tila hindi na pinakikinggan ang hinaing ng maralita. May bigla na lamang nawawala. Mga taong makapangyarihan. Mga may itinatagong kasalanan. At ang tanging naiwan, isang marka sa pader. Hugis kamay na may mga ukit ng sinaunang wika. Walang makabasa. Pero lahat ay nakakaintindi. Ang mga bagong henerasyon, hindi na alam ang buong kwento. Para sa kanila, si Althea ay isa na lang alamat. Isang mitong ginagamit para takutin ang matitigas ang ulo. Pero sa likod ng kwentong iyon, may iilang nakakaalam ng katotohanan. Mga anak ng mga saksi. Mga apong tagapangalaga ng lihim ng angkan. At bawat isa sa kanila ay may tig-isang pangakong isinusumpa tuwing kabilugan ng buwan. Na kung sakaling muling bumangon ang dilim, kung sakaling ang kasaysayan ay piliting ulitin ng mga ganid, kung sakaling ang hustisya ay muling ilibing sa katahimikan, hindi na kailangang hintayin si Althea. Dahil ang kanyang apoy ay nasa loob na nila. At ang apoy na iyon, hindi na kailanman mapapawi. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng paninindigan. Apoy na humuhubog sa bagong henerasyon ng mga tagapagbantay. Sa bawat batang tinuturuan ng mga kwento, ay may binhing inihahasik. Binhi ng tapang, ng pag-alala, at ng pagpili sa tama. Kahit ang daan ay punang panganib. Ang mga kwento tungkol kay Althea ay hindi na lamang takot ang dala. Ngayon, isa na itong paalala na ang mga halimaw ay hindi palaging nasa kadiliman. Minsan, sila ay nakaupo sa mataas na upuan. Minsan, sila ay nakangiti sa mga balita. At minsan, ang tunay na kabayanihan ay nasa katahimikang may layunin. Sa liblib na bahagi ng bundok, may lumang bahay na matagal nang iniiwasan. Walang tumitira roon. Walang naglilinis. Pero laging may kandilang nakasindi. At sa ibabaw ng mesa, nasa ilalim ng basag na salamin, ay ang isang lumang larawan. Larawan ng batang si Althea. Nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Nakangiti. Payapa. At sa kanyang likuran, isang aninong may pakpak. Nakabantay. Tahimik. Hindi na siya kailanman nakita muli ng mga tao. Ngunit ang kanyang kwento, patuloy na nabubuhay. Isinulat sa balat ng gabi. Isinigaw sa bawat panahong pinipili ng ilan na manahimik. Dahil sa mundong pilit binubura ang alaala ng mga naghimagsik para sa kabutihan. May mga kwentong hindi kailanman mamamatay. At ang kwento ng angkan na lumaya sa sumpa ng ninunong aswang ay isa sa mga iyon. At sa bawat paglipas ng panahon, habang ang mga luma ay nalilimutan, at ang mga bago ay ipinapanganak, ang kwento ni Althea ay patuloy na nagbabago ng anyo. Minsan, ito'y awitin ng mga bata sa ulan. Minsan, ito'y bulong ng matatanda habang nagtitirik ng kandila sa gabi. At minsan, ito'y katahimikang bumabalot sa silid kung saan may nagkasala. Ang pangalan niya ay hindi na binabanggit ng basta-basta. Ang mga nakakikilala sa kanyang katauhan ay tinuruan ng manahimik, pero hindi makalimot. At sa mga gabi ng pinakamadilim na ulap,
kung saan ni buwan ay hindi nagpapakita. Minsan ay may isang hugis na lilitaw sa bubungan ng mga bahay. Isang babae. Nakasuot ng itim. May matang tila nakakakita sa lahat ng kasinungalingan. Hindi siya kumikilos. Hindi siya nagsasalita. Pero ang kanyang presensya ay sapat na upang ang may kasalanan ay manginig. At ang inosente ay makaramdam ng ginhawa. Dahil si Althea, anak ng sumpa, tagapagmana ng dilim, ay naging liwanag na hindi kailanman mamamatay. At sa kanyang katahimikan, isang panata ang nananatili, na sa tuwing may isang nilalang na muling tatangkain ang lumikha ng takot. Sa tuwing ang katarungan ay muling ililibing sa taksil na lupa. Sa tuwing ang dugo ay muling dadanak ng walang dahilan. May mga mata sa dilim. May apoy sa paligid. At may kwento na muling mabubuhay. Ang kwento ng angkan, na minsang isinumpa. Ngunit sa huli, sila ang naging simula ng wakas ng kasamaan. At sa pinakatahimik na sandali ng gabi, kapag ang hangin ay tila humihinto, at ang mga hayop sa kagubatan ay sabay-sabay tumitigil sa paggalaw, may isa lamang tunog na maririnig. Isang mahina, mabagal na yabag sa lupa. Tila ba may naglalakad sa putik? Kahit walang ulan. Tila may bumabalik mula sa isang lugar na hindi na dapat muling buksan. Ang mga matatandang nakaranas ng unang bangungot ng sumpa ay alam kung ano iyon. Tumatayo ang kanilang balahibo. Tinitingnan nila ang kanilang mga apo. At muling hinihigpitan ang hawak sa mga anting-anting na matagal nang nakasabit sa pinto. Hindi lahat ng halimaw ay nagmumula sa labas. Minsan, ang pinakadelikado ay ang mga piniling limutin ang kasaysayan. Sa bayang minsan ay binalot ng takot. Ngayon ay may bagong panganib. Hindi na halimaw sa anyo, kundi halimaw sa isip, sa sistema, sa kapangyarihang ginagawang sandata ang katahimikan ng mga tao. Kaya ang kwento ni Althea ay hindi natatapos. Ito ay babala. Ito ay salamin. Ito ay apoy na laging naghihintay sa simoy ng himagsik. At kung sakaling dumating muli ang panahon, na ang mga mata ay ipipikit sa harap ng kasamaan, na ang hustisya ay magiging panaginip, na ang kadiliman ay tatanghaling liwanag ng marami. Mula sa anino ng mga bundok, mula sa huni ng mga uwak, mula sa mga basag na salamin ng nakaraan. Isang tinig ang babalik. Matagal nang hindi naririnig, pero imposibleng makalimutan. Hindi ako ang multo. Ako ang alaala. Ako ang pagbabalik. Ako ang hustisyang hindi kailanman nanahimik. At sa pagsambit ng tinig na iyon, ang mga ilaw sa baryo ay isa-isang mamamatay. Hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang. Pagkilala sa isang puwersang matagal ng tahimik. Ngunit kailanman ay hindi nawala. Ang lupa ay marahang yayanig. Hindi malakas. Sapat lang para ipaalala na may nakabaon pa ring alaala sa ilalim ng bawat tahanan. Bawat sulok ng bayang minsang ginupo ng dilim ay may kasaysayang binura, tinabunan, itinanggi. Ngunit hindi lahat ng nakalimutan ay nawala. Ang mga kwento, kapag hindi ibinahagi, ay nagiging multo rin. At ngayon, ang multong iyon ay bumalik. Hindi para manakot, kundi para gisingin. Para muling ipaalala sa mga tao na ang kadiliman ay hindi basta umaalis. Ito ay umaabang. Naghihintay. Nag-aanyaya. Ang tanong, handa ba kayong lumaban muli? Handa ba kayong magsalita? Kapag ang mundo ay gustong kayong patahimikin. Dahil kung hindi, ang kwento ng angkang lumaya sa sumpa ng ninunong aswang ay hindi na lamang magiging alamat. Ito ay magiging paalala na kahit ang pinakabanal na dugo, kapag pinabayaan, ay muling lalason. At sa huling pagkakataon, isang bulong ang maririnig sa hangin. Ang kasaysayan na hindi natutunan ay sumpang bumabalik. At ako, ang aninong laging naghihintay. Sa paglipas ng hangin, tila may mga mukha na lumilitaw sa alon ng gabi. Mukha ng mga nawalan. Mukha ng mga nagsakripisyo. Mukha ng mga tumahimik habang ginigiba ang kanilang mundo.
At sa gitna ng dilim, isang batang babae ang muling lumilitaw. Nakatayo sa ilalim ng puno ng balete, kung saan minsan nagsimula ang lahat. Nakasuot ng puti. Hawak ang isang lumang anting-anting. Sa kanyang mga mata, nandoon ang alaala ng libo-libong sigaw. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya natatakot. Alam niya kung bakit siya narito. Dahil sa bawat henerasyong nakakalimot, kailangan ng isa na muling magpaalala. At ngayon, ang kwento ay muling isinilang. Ngunit hindi bilang alamat. Hindi bilang takot. Kundi bilang panawagan. Sa mga kabataang tinuturuan ng kasinungalingan. Sa mga biktimang pinatahimik ng takot. Sa mga lumalakad sa dilim. Dahil walang nagpakita ng liwanag. Ang kwento ni Althea ay kanilang sandata. Isang patunay na kahit ang isinumpa ay maaaring maging sagisag ng paglaya. At kahit ang halimaw, kapag piniling magmahal, ay mas banal pa sa taong walang puso. Kaya kung darating muli ang gabi, kung muling tatahimik ang hustisya, kung muling maghahari ang kasinungalingan, huwag matakot. Dahil sa likod ng bawat anino, sa ilalim ng bawat lihim, at sa puso ng bawat taong nagdurusa, nandoon siya. Buhay. Gising. Nagbabantay. At sa kanyang paningin, wala nang makapagtatago. At sa oras na ang unang luha ng isang ina ay muling pumatak sa malamig na sahig. Kapag ang sigaw ng bata ay muling hindi narinig. Kapag ang hustisya ay muling inalipusta ng kapangyarihan. Ang lupa ay muling magbubukas. Ang mga anting-anting ay iinit sa balat ng mga tagapagmana. Ang mga ibon sa gabi ay titigil sa paglipad. At ang hangin ay magdadala ng halimuyak ng sinunog na damo. At ng dugo ng lumipas na digmaan. Sa bawat tahanan, magkakaroon ng panaginip. Pare-pareho ang kwento. Isang babae sa gubat. Tinitingnan ka sa mata. Hindi nagsasalita. Pero alam mong may hinihingi. Hindi ito awa. Hindi ito simpatsya. Ang hinihingi niya ay paninindigan. Dahil ang sumpa ay hindi lang sugat sa dugo. Ito ay isang siklo. At kung wala ni isa mang tatayo, kung wala ni isa mang lalaban, ang sumpa ay babalik sa anyo ng takot, katahimikan, at paglimot. Ngunit kung may isa lamang, napipikit, lalasahan ang pait ng nakaraan, at sasabihing, hindi na muli. Doon magsisimula ang tunay na paglaya. Doon muling babangon ang liwanag. Mula sa loob ng pinakadilim na alaala. At si Althea, ang batang isinumpa. Ang inang naging halimaw. Ang aninong naging gabay. Siya ay magiging tinig sa bawat dibdib. Na may tapang kahit punang takot. At ang kanyang kwento ay mananatili sa bawat pintig ng pusong lumalaban. Hanggang sa wala nang kailangang takasan. Wala nang kailangang ipaghiganti. At wala nang kailangang isumpa. Sa araw na iyon, kapag wala nang inang lumuluha sa tahimik na gabi, wala nang batang kinukuha ng kadiliman, at wala nang katarungang tinatakasan. Doon na matatapos ang kwento ni Althea. Hindi sa paglimot, kundi sa paghilom. Ang kanyang pangalan ay mananatili. Hindi bilang babala, kundi bilang pamana. Isang paalala na ang kadiliman ay maaaring daigin. Na ang dugo ng ninuno ay hindi hatol kundi paalala. At na sa bawat sugat ng kasaysayan, may pag-asang maaaring ipamana sa susunod na henerasyon. At kung sakali mang may isa na muling madapa, maligaw, at magtangkang sirain ang liwanag, mula sa ilalim ng mga ugat ng balete, mula sa anino ng alapaap, mula sa kwento ng mga lola sa dapitapon, babalik ang tinig. Tahimik, matatag, at walang halong galit. Bantayan mo ang liwanag. Pagkat minsan, ako ang kailangang maging dilim. At sa mga huling salitang iyon, ang hangin ay marahang humupa. Ang gabi ay muling naging payapa. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan noon. Ito ay katahimikang may malay. May kabatiran. May panata. Ang mga bituin ay muling kumikislap sa langit.
Parang mga matang nagmamasid. Nagbabantay. Nagpapaalala. Sa mga puso ng mga nakarinig, nakakita, at nakaunawa sa kwento ni Althea. Ay may naiwang apoy. Hindi upang sunugin, kundi upang sindihan ang mga susunod na hakbang. At habang lumilipas ang mga taon, at ang daigdig ay patuloy na nagbabago, may mga kwento pa ring ikinukwento sa dilim. Mga pangalan pa ring binubulong sa takip silim. At mga mata pa ring lumilingon sa anino. Dahil alam ng bawat Pilipino na nakarinig sa kanyang alamat. Kapag ang mundo ay muling binulag ng kasinungalingan. Kapag ang dugo ay muling dumanak ng walang saysay. Kapag ang halimaw ay nagsimulang umiti sa liwanag. Siya ay babalik. Hindi para gumanti, kundi para gisingin. Para ipaalala. Para iligtas. Dahil si Althea ay hindi na isang nilalang. Siya ay naging panata ng bayan. Isang kwento. Isang gabay. Isang aninong hindi kailanman mawawala. At sa bawat pagbangon ng umaga, kapag ang unang sinag ng araw ay dumampi sa mga bubong, at ang huni ng mga ibon ay muling naririnig sa tahimik na baryo, tila ba may isang kaluluwang nagpapahinga. Hindi sa paglimot, kundi sa katiyakang may nagpatuloy. May tumindig. May lumaban. Ang mga pader na minsang pinintahan ng dugo. Ngayon ay may mga guhit ng mga batang naglalaro. Ang lupaing dati pinandidirihan. Ngayoy taniman ng mga halamang gamot at bulaklak. At ang balete, ang matandang punong saksi sa sumpa at kalayaan, ay tinatanaw na ngayon ng may paggalang. Hindi takot. Dahil ang tunay na layunin ng bawat kwento ay hindi ang panatilihin ang dilim, kundi ang bigyang saysay ang liwanag na isinilang mula rito. At sa huling pahina ng kasaysayang iyon, na isinusulat na ngayon hindi sa dugo kundi sa alaala, may isang pangungusap na nakaukit. Kung ang kasamaan ay may ugat, ang kabutihan ay may diwa. At habang may nagkukwento, hindi kailanman mamamatay si Althea. At habang patuloy ang pag-inog ng mundo, habang ang mga bagong salinlahi ay unti-unting nakakalimot sa mga anino ng kahapon. May iisang gabi kada taon na ang buong baryo ay tahimik. Walang musika. Walang tawanan. Walang naglalakad sa labas. Lahat ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Nag-aalay ng kandila. Nagtatabi ng pagkaing hindi ginalaw. At binubulong ang parehong panalangin. Isang pasasalamat. Isang paghingi ng tawad. Isang panatang huwag kalimutan. At sa gitna ng katahimikang iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, may batang tumatakbo sa damuhan. Hawak ang lumang kwintas na may palawit na bato. Tawa ng tawa, habang ang hangin ay tila yumayakap sa kanya. Walang nakapapansin, maliban sa isang matandang babae, na nakaupo sa duyan sa tapat ng kanilang bahay. Tinitingnan niya ang bata, at sa kanyang ngiti, may bahid ng luha at pag-asa. Magaling, bulong niya. Hindi na sila natatakot. At sa kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang damit, ay nakatago ang isang sulat. Luma na. Kupas. May dugo pa sa gilid. Ang sulat ay may iisang linya lamang. Kung kailan wala nang natatakot magsalita, doon ko mararamdamang tapos na ang aking kwento. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay dumarampi sa mga dahon, at ang buwan ay nakatingin mula sa itaas na parang mata ng isang matagal ng bantay, ang matandang babae ay pumikit. Tahimik. Payapa. Hawak pa rin ang lumang sulat. Parang isang huling alaala na kailangang itagong muli sa lupa. Sa kanyang puso, alam niyang ang sumpa ay hindi na sumpa. Ito ay naging aral. Naging apoy na hindi na nakakasunog, kundi nagbibigay liwanag. At habang ang kandila sa kanyang bintana ay unti-unting naubos, ang kanyang huling buntong hininga ay dinala ng hangin. Papunta sa balete. Papunta sa bundok. Papunta sa mga aninong tahimik na nagbabantay pa rin. Ang mga ibon ay muling lumipad. Ang mga aso ay muling kumahol sa kawalan. At sa pinakadulo ng baryo, sa lugar kung saan ang mga kwento ay unang isinilang, may isang bulaklak na sumibol sa gitna ng tuyong lupa.
Walang nagtanim. Walang nagdilig. Ngunit ito ay nandoon. Parang paalala. Parang patunay. Na ang mga kwento ng takot at dugo, kapag pinakinggan at tinanggap, ay maaaring maging binhi ng paghilom. At sa bawat patak ng ulan, bawat halik ng araw, bawat panibagong hakbang ng kabataang walang alam sa lumipas, nandoon si Althea. Hindi na bilang anino, hindi na bilang halimaw, kundi bilang ina, tagapagbantay, at tagapagsalaysay ng lakas na isinilang sa gitna ng kadiliman. At sa paglipas ng mga taon, naging alamat na si Althea. Isinasalaysay tuwing tag-ulan. Isinusulat sa mga lumang pahina ng kasaysayan. At iniukit sa puso ng mga batang tinuruan na huwag matakot sa katotohanan. Hindi na siya tinatawag na aswang. Hindi rin siya tinatawag na biktima. Siya ay tinuturing ngayong tagapagtanggol. Isang nilalang na pinili ang pag-ibig sa halip ng paghihiganti. Isang nilalang na bumangon mula sa pagkawasak upang maging ilaw sa madilim na daan. At ang sumpa na minsang bumalot sa kanilang angkan ay tuluyang naputol. Hindi sa pamamagitan ng espada. Hindi sa dasal lamang. Kundi sa pamamagitan ng katapangan, ng paninindigan, at ng pagtanggap sa nakaraan. Sa huling pagdapo ng gabi, sa katahimikan ng huling eksena, maririnig mo ang kanyang tinig. Hindi mula sa ilalim ng lupa, kundi mula sa hangin, mula sa mga alon ng kwento, at mula sa puso ng bawat nakinig. Wala nang sumpa. Kung may naglalakas loob magsalita. Wala nang kadiliman. Kung may pumipili sa liwanag. At wala nang katapusan. Kung ang alaala ay patuloy na isinasabuhay. Ito ang kwento ng angkang lumaya. Kwento ng sakit. Ng lakas. Ng panibagong simula. Isang kwento ng Pilipino. Isang kwento ng paghilom. Isang kwento ni Althea.